Hi guys, so nandito ko sa Danang Museum. Exit pala to, exit. So it's self-ticketing and then meron silang elevator. So, ayan. Then dun yung exit sa taas, sa kabila. Entrance. Yan yung history nila and culture. Tapos may malaking screen. Pwede kang umupo dyan para manood. Wag tayo. Guys, so dahil malapit sila sa dagat, may mga ano sila. At pinapakita nila yung mga dalang system, river system map. Tapos yung mga ano nila, mga habitat, mga wild animals, yung mga plants, mga ano nila sa environment, wild animals, avifauna, mga birds, insects and reptiles, and then yung forest ecosystem. Since meron din silang prehistoric era, so pinapakita din nila dito yung Sayun culture. Yan yung mga figurines tsaka mga stoneworks. Ayan. Ayan no, mga bato pa yan, mga bato. And then mga bones, mga inukit, jewelries, and then pottery. Ayan, dinimik nila yung mga pottery. Tapos yung mga nakuha nila sa isang archaeological site sa Muhanson. At syempre kung saan nila nakuha, ayan, may detailed map sila dyan. Yung cultural period nila, di ko lang mabasa dahil 1307. Ayan, sana mapuntahan din natin yan, no? Meron silang ganyan. So yung old Vietnam, ayan, may malalaki silang mga projector type screens. And then maraming video screens para sa mga videos. And ayan, yung progress nung education nila nung panahon. And then yung mga bridge, mga first bridges sa Vietnam. Old motorcycle, TV, mga technology noong araw. From the date ng 1888 and to 1945. French colonial era. So yan naman yung mga kagamitan nila noon. And then yung mga damitan nila nung araw, yan yung French colonial era, yan yung mga damit nila. At ito yung mga ano ito? Paper. Pera nila nung araw, ang lalaki. Parang isang 1/4, 1/2. Saka mga barya nila nung araw. Fight for independence. 1858 to 1860. So may mga historical videos sila kung paano nangyari yon, and detailed map paano yung laban nila for independence lalo sa Spanish colonial era.
Then upo lang kayo dun. Sa video na yun, upo lang kayo dun. Papanoodin yun. And then from the progress na ngayon. Patriotic soldiers from 1883, 1887, 1912, yeah, 1838, 1844, hanggang 1916, Trancawan. And then yung progresyo ng culture nila up to present, yung mga documentation tsaka books and letters ng araw na nandito din yung mga author, yung mga parliamentary struggles nila, paglalaban nila sa colonialism and paano sila magiging independent. Yung mga books sila rito. And then mga member ng mga dating mga lumaban sa uprising. Yan, from 1947 hanggang 1975. Familiar tayo dun sa Viet Cong War. Andito din yung mga gamit nila. Old telephone, mga itak, machetes. And then syempre, kailangan din nila ng mga bag. So yan yung sinaunang bag na dala-dala nila habang nakikipaglaban sila, no? Yung Battle of Defending Danang. Kasi nauso dito yung guerrilla warfare. So, ayan yung mga dala-dala nila noon. Pati yung mga soldier's knife. Ayan. So, original na original yan. Meron pang details kung saan nang galing at anong year. Meron din sila noon. Ito ay isang canyon nga to. And then mga pictures from resistance against the war. And then yung mga ito naman ay si Mr. Tran Phu and Pham Kieu Da. Mga leaders ito noon. And then from their old motorcycle and paano sila lumalaban noon. Ayan, no? So, nakaganyan pa sa alas. So, ang bigat niyan. Nung guerrilla warfare, yung mga baril nila. Yan, sinaunang dala nila yan nung araw. Yung iba sa gawa sa kahoy, nasira na yung ano. Then, maliban doon, syempre, mga personal tools nila. Syempre, nagugupit din sila doon, mga pliers. Pag magsisemento sila doon ng mga bunker. And then, mga basuka. Dito tayo. So, from the war dati, and yung flag USSR, yung mga na-recover nilang mga gamit nila nung guerrilla warfare. Yung mga sila, iron spikes, and then water bottle, tapos mga pang-hook. Ito naman yung mga pang-communication nila. Ano ito? Number 5 ay so mga flags nila, and then mga baril. Number 11, submachine gun EM63 and submachine gun M8049. At mga gamit din nila, personal na gamit, purong patties, shovel, and then damit na may mga dugo pa. May mga dugo pa siya. Base nila nung araw. Ito yung base nila nung araw. In detail. Ito naman no, 1963. So matagal kasi silang under war.
And then yung revolution, matagal yung naging progress nila dahil dyan sa gera. So pinapakita talaga nila dito yung kagustuhan nilang lumaya at maging independent. So, ito naman ang special party committee. Ito yung damit nila nung araw. Yung mga member ng party, paano sila nagko-communicate via telegraphic, typewriter, hand notes. Tapos ito number 10 ay Morse code device, oh. And then mga old na radyo. Yung mga videos nila na na-save pa nila at na-recover. Hindi ko alam. Number 7 ito is speaking trumpet. So pag nagsasalita sila, ito yung ginagamit nila. Dahil hindi pa naman yung technology ng araw ang ginagamit. Imprints of war. So makita natin dito bowing machine gun. And then ito, hindi ko alam kung bomba ito. Ito mga klase ng bomba, oh. Okay. So marami pang mortars tsaka mga bomba. Grabe, nakakatakot. Pero wala na itong mga mga pampasabog, mga blank shells na lang ito. Claymore, mga bomba, dami, pati 50 caliber, parts ng eroplano. Buo to. Isang buong palapag na puro tungkol sa kanilang revolution. End of war. Ito na yung end of war. And then mga war uniforms. Costumes din dito. Wow! Traditional wedding attire. So, yun yung wedding attire nila. At may mini din sila, oh. Oh. Parang mga bahay noon. Okay, pasok tayo. Parang ito yung mga ceremonial na traditional wedding ceremonies. Mga gamit. And then also, local cuisine, pottery. Ayan yung kabila nun. And then mga pots. Kwan nam and danang. Yung noodles nila. Traditional costumes, mga dress. Yung mga traditional performances nila. Palapag to, bali yung revolution and start ng Vietnam nung third floor, and then dito naman sa second floor is yung mga cultural nila and ethnic people. So, mga bamboo. So, marami rin sila ditong mga ethnic saka mga festivals, gong festivals. And then mga traditional dances, pinapakita rin nila via video. And then, yan no, mga indigenous people nila. And then may napakalaking projector dito. Yan. So, pwede kayong umupo. Traditional Kato wedding. Yan, mga indigenous people wedding. Celebrations. Different ceremonies. Yan. And then, sample ng mga, nila, mga indigenous celebrations. Pati yung mga bahay, pinapakita rin nila. Thanksgiving Festival of the Kato Ethnic Group. So, Kato. And then, meron din silang buffalo sacrifice. Meron silang celebration para doon. And then, siyempre, yun din, since Chinese din sila, yung nabasa nila, yun, worship of the Tian Hao goddess
of the Chinese people. Mother Goddess. Okay, this way pa tayo. Siyempre, yung mga jewelries naman ng mga ethnic groups. Ayan, Vietnamese ethnic groups. Ito, natanggal. And then, yung mga clothing nila nung araw. Lalo yung katu. Yan, no? Woven na ano siya. Made from bark. Made from bark siya. Ito, may sample dito. Ano yung kinabubuhay nila nung araw. Yan. Okay, tapos yung iba pang mga dress nila. Taryang ethnic group, Kora ethnic group, Kato ethnic, iba-iba, tsaka Sedang ethnic. Yung mga indigenous people. From the religious side naman, meron naman sila mga polytheistic. So, sa Kato kasi, yung sa tradition nila, yun din, nagagawa sila ng mga sacred rituals. Then yung mga masks sila. Sedang Village, Katu Village, food, drink, and smoking. Yung mga lahat ito dinidescribe nila sa mga videos. Miniatures. Ano yung mga bahay nila noon. And then, syempre, may mga display sila dun sa ng kanilang mga leaders at mga... Okay. So, that's it. 3 palapag. And then, 3rd floor, yung revolutionary and then government. And then, 2nd floor, yung indigenous people. And then, yung lifestyle nila. Yan lang guys, yan lang yung kabuuan ng Danang Museum or about culture, the revolution, and also the government, paano na-transform yung Vietnam as a country.